Ako nga pala si Chris at naninirahan kami sa jeep habang nililibot ang mga lugar-lugar sa buong Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam, nakatira kami sa jeep na ginawang bahay, ang kauna-unahang camper jeepney na nagawa sa Pilipinas. Halos mag-iisang taon na ding naglilibot ang bahay jeep na may layuning mapuntahan at matuklasan ang mga naggagandahang tanawin at paniniwala ng bawat lugar sa Pilipinas. At hindi lang yan, madami pala kaming nakatira sa jeep na to. Naging pamilya na nga ang turingan at samahan namin dito. At sa video nga na to ay naiwan kami para bantayan ng jeep ng ilang araw. At di namin inaasahan ang mga mangyayari dito. Kaya ito ang mga ganap dito. May nakita ko bigla. Kasi patayin nyo na yung ilaw para di tayo makita sa loob. So guys, matulog na kami. Bahala na to. Ako na bahala mamaya. Irene, I wish that you could be here. The apple trees have grown to be so tall. It's been years and tears between our time together. Little children running in the hall. I went looking for the Guys, ngayon iniwan kami ng aming mga parents at mawawala sila ng ilang araw. Kaya ang magkasama ngayon ang kasama ko lang ngayon guys, si Tico at si Jace. So marami naman kami pagkain and medyo magulo ngayon kasi kakabiyahe lang namin. Ilan? Lulutuin? Dalawa lang. Si Tico magluluto ng ano namin ngayon, pagkain namin ngayong gabi. Si Jace, kasama ko si Jace. Yan po, tingnan nyo. Cellphone lang. Ang daming gamit namin, gamit nila Ate Jo o gamit nila Kuya. So guys, ito yung aming munting tahanan sa loob ng 2 araw, 3 araw. Dito lang kami. And magiging challenging to kasi wala yung mga tagaluto. Si Kuya Ramir kasi tagaluto sa amin. Siyempre medyo nasa akin din yung ano nito kasi kailangan ko ingatan tong 2 batang to. Alam niyo naman, nakatira lang tayo sa jeep at nakaparking lang tayo kung saan. Baka biglang may mga pumunta dito na hindi natin kakilala or may mga tao na bigla na lang manggulo sa atin and ako lang tao dito. Ayun yung mahirap at ang worst case scenario siguro. Pero aside from that, siguro magiging masaya to dahil kami lang 3 dito. And enjoy. Oh! Ano yan? Ayun na nga, nag-uumpisa na nga. At bigla, ang lakas nga po ya. Nasunog ka? Napasok ka? Nasunog ko sa kamay. Napaso na nga. First night, napaso na si Tico. And ano kaya mangyari sa loob ng 3 araw. Kaya abangan nyo na lang kung anong gagawin namin. Pero ngayon, kakain muna kami. Dahil wala pa kaming kain. And tara! So guys, ang gusto ko sana mangyari, pagbalik nila ate, malinis ng jeep. Kasi tingnan nyo naman yung tsura niya ngayon. Parang imbakan, naging imbakan yung jeep, no? Sa sobrang daming kalat ngayon. Pero sana pagbalik nila, maayos natin ito ng maayos. Ilang araw tayo maglilinis? Si Mami. Ilang araw din sila mawawala. Kaya sana matuwa sila sa pagbalik nila na malinis natin to. And ayun yung magiging pinaka-challenge natin. Oh! Jace, tulong na nga, Jace! Ayun na, nag-aaway-aaway na kami dito guys. First night pa lang to ha. Ala, nabuhos isda! Oh, nabuhos na yung isda. Ano ko? Unang araw pa lang ay naging mahirap na sa amin na mag-adjust na gawin ang mga bagay-bagay. Dahil nga nasanay kami na mayroong tagaluto at gumawa ng mga gawaing bahay. Pero kahit na ganon, kailangan naming panindigan ang mga nangyayari. At sa loob nga ng ilang araw ay kaming 3 lang ang magkasama para pantayan ng jeep na naiwan sa amin. Try mo nga. Ayun na. Hinaan mo lang yung galaw mo. Oops! Taes. Ano ba yan? Hinaan niyo po, lakas. Dalawa na. Sakit. Tayo napaso na naman sa Tico. Double L. Sunod Maniac. Ito po nangyayari basta walang parents. Naiiwan. Tulong ka muna dito, Jess. Ha? Ayun na. Huwag mag-cellphone. Si Papa Tico. Di dapat. Pag may nakita nga ugasan, simutin. Ito kumulo. Kuya Chris. Ba't may halika na nangyari? Galit kasi ako. Nakakatakot magalit si Tico. Ang halik. Uy, ganyan ba magluto ng kanton? Hindi ginaganyan yan.
Ganyan sa amin. Iba sa inyo. Utang laway yan, Jace. Sino malik, Jace? Hindi ko. Ay, Darna! Deng! Ang bato, Darno! Tingnan nyo guys, Tama na, mga tama dami na. gamit dito. Mga tambak. Magbibiscuit muna ako. Sila. Yes! Ano nangyari CR natin? Pati CR guys, maraming tambak. Ito pala, masarap na ano. Masarap na Dito pansit rin. to. Magulo din dito. Masarap yung ano, pansit na ganito. Ano yan, sunod araw? Naglag. Paano yan? Oh! Naglalag ah. So, ito guys. Ano yan? Oh! Ayun na, tapos na. Ayun na, si Chef. Ito, Okay na, Chef. Okay na, Chef. Tabi. Oh, tabi. Up. Oo, Ay, baka. Kain na. Awakan mo, Jace! Hindi Matapos yan. ah. Siya bahala. Pagkatapos, hugasan mo ah. Ayun na. Nagtulong-tulungan muna tayo ngayon. Sa yung ano, sa Guys, di po kami nag-aaway ha. Masaya po kami dito. Oh, di ginaganyan yan. Di bigas yan. Mga ulam namin ay kanina pa to yan. May isda. Ito po. kamatis. May Pancit bawang. canton and hotdog. Then, isda po. Kain po tayo guys. Masarap to guys. Masarap. Magsalo-saloan na natin to guys. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could afford? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down. You can still take flight. Good morning guys. So, dahil tulog po sila, magluluto na lang ako ng hotdog. And para pagising nila, yun na lang yung breakfast namin. Grabing kalat ngayon sa jeep, and siguro linisin muna natin ito lahat para pagbalik nila maaliwalas naman. Kaya tara, simulan natin yan. Natapos din. So guys, tingnan naman, napakaliwalas na ng jeep, and siguro magluluto na lang ako ng tanghalian natin, and mag-e-edit ako ng mga ilang videos natin. Kaya Nagulat mo lang sa'yo ah. nagulat ka? Nakakaya mo. First time? Oh, bilib ako sa'yo. Pwede ka na pala mag-asawa. Galing. Oh, nandiyan na yung grocery natin. Wow! Ang galing! Ito ang ganda, Ano? super. Kaya na ba natin magpaiwan dito kahit isang taon? Oo. Walang magdadrive. Gusto mo isang 10 taon tayo dito.
it feels like I'm all alone. Good evening guys, so may problema kami ngayon. So tatlo yung problema ko. Una, yung problema ko itong mga pets kasi hindi sila mapakali. Ewan ko kung hinahanap nila sila kuya or ewan ko kung anong sadya nila. Hindi sila mapakali, tahol sila ng tahol. Oy, bakit? Ano ba kailangan niya? Then, ang pangalawa namin problema, yung solar po natin naubos. So gumamit na lang kami ng gantong ilaw. Kasi yung solar natin, wala nang kuryente sa jeep. Hindi ko alam kung paano siya ayos. Wait lang, bibi ha. Guys, di ko alam kung nakikita nyo ako, pero ito yung pangatlo namin problema. Kasi inutusan ako mag-upload ng video ni Kuya. And kaninang umaga pa tayo nag-upload. And alam nyo ba kung nasa namin? Nandito kami nag-aabang sa tabi ng kalsada. Grabe, ilang oras na upload namin kasi umaasa lang kami ngayon dito sa piso wifi guys kasi Starlink natin nasira kaya wala kaming Starlink ngayon. Tanggol. And medyo delikado yung pwesto namin kasi nandito tayo sa kalsada at wala kaming choice kundi ma-upload yan para may upload bukas. At ito po yung aming mga problema ngayong araw. So guys, pumasok kami kasi Ang dami naman nangyayari. ang dami nangyayari sa kalsada. Una, may tatlong tambay ang sama ng tingin. Tapos sinintuan kami ng parang may gustong gawin. Ano yung nangyari sa pangalawa? Yung nakatitig sa akin, tapos ginaganto kamay niya. Yung turo ka. Yung tricycle driver. Tapos na naging no? tapos parang biglang galit. Tumitingin lang ako. Baka narinig yung sinabi ko na may lumalapit. Tricycle. Kaya pala iniikot-ikutan tayo nun eh. Feeling ko nga kukunin laptop natin, mga gamit natin, kaya umalis na ako. So guys, pumasok na kami kasi parang delikado na dun. Ako lang yun. Pag nakita ko. Kala mo naman kaya mo yun. Hindi. Takot na takot ka nga sa multo, di ka nga makatulog. So ayun na, nakakatakot doon kasi nasa kalsada lang kami. And ang problema namin, ako lang adult dito. Ako lang talaga magbabantay sa inyong dalawa. Nilak na lang yan mamaya. Ito pa tayo iniwanan sa pa. May nakita ko bigla. Hindi na, sige, patayin nyo na yung ilaw para di tayo makita sa loob. So guys, matulog na kami. Bahala na to. Ako na bahala mamaya. Wala naman nangyari sa amin nung gabi na yon. Pero nakakatakot lang dahil mga bata ang kasama ko. At hindi ko alam kung paano ko sila proprotektahang dalawa pag merong nanggulo sa amin. Sinaing. Saing ka. Makalibot. Mainit-init pa. Umapoy pa. Tigas kunat ang kamay mo, di ba mainit? Hindi. Mainit ah. Garapal na kamay mo ah. Anong ulam natin? Ayun yung problema. Guys, ako bala guys. Sardinas tayo muna. Sardinas sa umaga, wag. Ito yung mahirap pag walang parents eh. Pagising mo, wala pang luto. Hintay. Diba? Anong ulam natin? Milo lang ako. Ulam mo Milo? Mamay na lang mo to. Sige, ulam ko rin Milo. Namimiss ko na mag-ulam ng Milo. Ginagawa ko rin yan yung bata pa ako eh. Ulam Milo. Gusto mo magkakain? Oo, ulam Milo. You know? Milo. Pag nauna akong magising sa umaga dati, ginagawa na ako ng lolo ko ng ganito. Sabay nilalagyan niya ng asukal. Pero gatas pala yung gatas. And minsan Milo. And namimiss ko tuloy lolo ko, namatay na po pala siya. Namatay na rin? Nagkaano kasi siya sa buto eh. Bone cancer siya. And po. Lo, namimiss kita. Namimiss ko yung ganito mo dati ah. I love you, Lo. So guys, ito yung ulam namin ngayong umaga. Milo with asukal. Ito yung parang mga childhood memories ng mga batang 90s. Ako, batang 90s kasi ako eh, kaya namimiss ko yung mga ganito. Minsan kung hindi Milo, nakapag-ulam na ako dati ng kape, nakapag-ulam na ako ng chichirya, kahit yung honey, yung tagpipisong honey, yung chippy, naulam ko na rin yan dati. And ngayon, naalala ko lang na nauulam ko siya ulit. Ilang buwan ka na wala sa parents mo? 6 months ka na wala sa parents mo? Namimiss mo na sila?
ang mababaw na kwentuhan ay napunta sa malalim na usapan. Isa lang. Isang beses na. Ay, namimiss mo papa mo. Kuya. Kuya. Ba't mama mo, hindi mo namimiss? Kuya, mama. Kapatid kong bunso. Namimiss mo nga lahat. Isa mo pa. Ha? Dahil sa totoo lang, ako matagal na rin akong wala sa family ko ba. Kasi lagi akong galak. Yung pumasok yung depression, alam niyo yung depression? Kung alam mo yung depression, pag naranasan mo yan, mahirap yan. Yan yung anxiety ko malala. Kaya, lagi akong wala sa bahay at umiiyak ako kahit nasa malayo ako pag namimiss ko parents ko, umiiyak ako. Kasi mahirap mawalan ng magulang. And mahirap mapil na mag-isa lang. Ayun yung nakakalungkot, yung mapil mo minsan na mag-isa lang sa mundo. Pero buti na lang, nandyan yung mga parents natin, mga nagmamahal sa atin and family natin na sumusuporta para sa atin. Miss you all. And tara, kain muna tayo. Nakatakot kagabi? Nag-ready na nga yung tubo kagabi. Danungin mo. Nag-ready ka rin ng tubo mo, Jace? Ito nga. Nag-ready ka ng tubo? Asan? May tubo ka dyan. Nakakala mo talaga. Sa akin. May tubo din siya. Dalawa. Kala mo talaga kaya niyo yung mga yan, ha? Ito sa'yo. May tubo ka rin pala, Jace. Nag-ready ka rin pala. Yes, ito ko nagsabi. Ano sinabi? Tama-tama ka magayos sa mukha mo. Hindi lang laro. Si Kuya Chris napapagod na. Yan, papataway ka pa. Tayo lang tatlo dito. Minsan, sa mga unting alitan, mas tumitibay ang samahan. Katulad nito na may unting hindi pagkakaintindihan si Tico at Jace. Pero ang mga away bata na katulad nito ay mababaw lang at wala naman talagang malalim na kahulugan. So guys, magbabasketball muna kami nila, Tico. Pila. Kami dalawa ni Tico, ikaw isa po. Sila dalawa, ako isa. Dahil nga wala kaming magawa ay naisipan na lang naming magbasketball. Nakakatawa na nagkaroon ng pagkakataon na makabanding ko ang mga batang to. Nakasama ko na din kasi sila na halos 7 buwan. At parang mga bunsong kapatid na nga ang turing ko sa kanilang dalawa. Oh here, the ocean is near, but you dug a hole and buried my fear. And we scattered like trees, sometimes in line, but I'm down all the time. You wait, but still it's trouble by trouble by trouble by trouble too late. So ilang araw na kami dito, akala namin uuwi na sila kahapon. Ay ngayong araw uuwi na. Pero it's a prank. Wala pa sila. Ubus na yung, wala na kami pagkain. Ang akala namin ay babalik na sila sa pangatlong araw. Pero to make this long story short, mas tatagal pa pala ang lakad nila. Dahil ang akala namin ay babalik sila sa loob ng 2 o 3 araw. Medyo na busy din ang mga kasama natin at may mga importanteng inaayos. Kaya wala kaming magawa kundi magantay kung kailan sila darating. I've been waging war till I found peace. I could have swore Banana. Ano, dami yan. what she did shook me to the core, and I ain't gonna live like that, no. Kaya mo yan. Walang tapon na nagkuha. Tingnan mo ah. Nga. Dito na sila after 5 days.
5 days sila wala, guys. Andito na sila. 5 days. Andito na ba? Andito na. Ayun, no? Dumating na rin sa wakas yung hinihintay natin. Ayun na sila. Nagbibidyo ano, itutukan ba? Labanan. Kamusta naman kayo? Oy, in fairness. Wala, madumi ulit eh. Ang tagal Okay yun eh. lang. Yung unang araw lang kami naglinis. So, ito na ulit. Magulan na ulit. Actually, na-expect ko worst dito eh. Good job, guys. Hindi kayo masyadong nagkalat. Lumipas nga ang 5 araw bago sila nakauwi. Pero pagkabukas nga agad, ay tuloy na ulit ang biyahe natin sa pag-iikot at pagtuklas ng magagandang lugar sa Pilipinas. Naiwan man kami ng ilang araw pero ito na naman tayo para maglakbay at para makita ang ganda ng mundo na meron tayo ngayon. Getting out of this one. So guys, yun yung ganap. And nakita nyo naman yung kung nasan kami ngayon. Napaka-solid ng lugar natin. And napakaganda ng lagoon na yan. Napakaganda ng cave dito. And napakalayo daw nan kung papasukin mo. Hindi ko alam kung hanggang saan yan. Pero feeling ko pag papasukin natin yan, sabi ni Kuya, abutin ka daw ng bukas kasi ibang lugar na yung lalabasan mo. At napakasarap ng lagoon. Alam nyo ba? Napakasarap ng lagoon. Napakalinaw ng tubig. Nasa tabi lang siya dito ng mga rock formation. Katabi lang siya ng cave. Nandito po agad yung pwede nyo liguan, yung lagoon na napakalinaw at napakadaming isda sa ilalim. Pero alam nyo kung anong pangit dito sa cave? Tingnan nyo, kahit napakaganda ng lugar, kahit napaka-majestic ng lugar, pero tingnan nyo yung ginagawa ng ibang tao. Nilalagyan nila ng kung ano-ano. Binabandalan nila ng si Meldy. Sino yung Meldy? Oy Meldy, kung nasa aman, burahin mo to. Tingnan nyo, ang ganda-ganda ng cave. Napakaganda ng cave, pero pinagagawa nila, may mga sulat na kung ano-ano. Liliwanagan ko lang. Yan o. Ang dami nakasulat, guys. Ang dami nakasulat. After nga namin maligo sa lagoon ay dito na kami huminto. Napakasaya ng mga nangyari after namin maiwan ng ilang araw. Dahil nagtuloy-tuloy na nga ulit ang biyahe namin. Kaya abangan nyo na lang kami ulit sa mga susunod na kabanata.